Napagtanto ni Zhao Mu na siguradong gusto ni An Zixuan ang kapangyarihan ng Crimson Yang energy sa loob ng kanyang katawan. Ngunit para sa isang simpleng bagay na gaya niyon, hindi na kailangan ni An Zixuan na direkta siyang tanungin. Nang pagsabihan siya nito na mas mabuting pag-isipan niyang mabuti ang kanyang isasagot, inisip ni Zhao Mu na posibleng ayaw lamang ni An Zixuan na mabunyag ang bagay na ito. Kaya ginamit nito ang pagtanggap sa kanya bilang alagad bilang dahilan upang mapanatili siya sa ilalim ng kanyang kontrol. Nakangiting sumagot si Zhao Mu na tinanggap siya ng kanyang master bilang alagad dahil nakita nito ang napakalaki niyang potensyal sa paglinang. Dahil sa narinig, napangiti si An Zixuan at muling lumapit sa kanya habang may mapang-akit na ngiti sa labi nito. Sinabi nitong tama ang kanyang sinabi at iyon lamang ang dahilan at wala nang iba. Idinagdag pa nito na talagang matalino siyang tao at hindi na niya kailangang ipaliwanag pa ang lahat dahil alam na ni Zhao Mu ang ibig nitong sabihin. Sinabi naman ni Zhao Mu na makakatiyak ito na hindi niya ipagsasabi ang bagay na iyon kahit kanino. Dahil doon, agad na tumayo si An Zixuan at lumakad papalayo. Hindi nagtagal ay may dalawang babae na biglang pumasok sa silid. Sila ay sina An Leilei at An Yuanyuan. Magalang nilang binati ang kanilang master habang may dalang pagkain at inumin. Bago tuluyang umalis si An Zixuan, inutusan niya ang dalawa na dalhin si Zhao Mu sa isang tirahan sa yungib at ayusin ang matutuluyan nito. Pagkatapos ay bigyan din daw nila ito ng isang access token. Agad namang sumang-ayon ang dalawa at sinabing susundin nila ang utos. Nagbukas si An Zixuan ng isang dimensional na daanan at agad itong pumasok doon bago tuluyang umalis. Pagkaalis nito, kinawayan ni Zhao Mu ang dalawang babae at nakangiting sinabi na muli na naman silang nagkita. Napasimangot si An Yuanyuan sa narinig ngunit si An Leilei naman ay masayang bumati sa kanya. Mabilis na lumapit si Zhao Mu sa dalawa at niyakap ang kanilang mga baywang habang sinasabing kahit nagkaroon sila ng mesensinang pag-uusap noon, hindi pa rin niya alam kung ano ang dapat niyang itawag sa kanila. Inis na napailing si An Leilei at sinabing hindi niya sasabihin. Pinagsabihan naman siya ni An Yuanyuan na huwag maging ganoon at dapat ay mas maging magiliw sila dahil matagal pa nilang makakasama ang kanilang senior brother sa hinaharap. Malambing namang nagpakilala si An Leilei at sinabing si An Yuanyuan ang kanyang nakatatandang kapatid. Habang inaayos ng dalawa ang mga dala nila, idinagdag pa ni An Leilei na kapag mas madalas silang magkasama sa hinaharap ay mas makikilala rin nila ang isa't isa. Pagkatapos ay sinabi pa nito na kahit mga puppet doll lamang sila ay nakakaramdam pa rin sila ng sakit kapag nasusugatan ang kanilang mga katawan. Nenas naman si An Yuanyuan at sinabing talagang bastos si Zhao Mu at hindi marunong magpahalaga sa mga babae. Napangisi si Zhao Mu habang iniisip na malamig at mayabang ang nakatatandang kapatid na babae samantalang mahinahon at mabait naman ang nakababatang kapatid na babae. Para sa kanya, mukhang kawili-wili ang dalawang ito. Iniba niya ang usapan at tinanong kung ano ang mga bagay na dala nila. Sinabi ni An Yuanyuan na ang karne na dala niya ay naglalaman ng asensyang dugo ng isang blood dragon na nasa Divine Transformation Realm. Isa raw ito sa mga huling nahuli ng banal na anak ng Myriad Demon Forest na naglaan pa ng 2,000 jin para sa tirahan sa yungib. Ngunit sinabi naman ni An Leilei na matagal nang hindi kumakain ng ordinaryong pagkain ang kanilang master kaya mainam na gamitin na lamang iyon upang palakasin ang katawan ni Zhao Mu. Nang tumalikod si An Leilei ay bigla itong hinampas ni Zhao Mu sa puwitan. Dahil doon ay agad na nagalit si An Yuanyuan at sinigawan si Zhao Mu. Sinabi nitong talagang loko siya at hindi nito maintindihan kung bakit bigla siyang kumilos ng ganoon. Nakangiting sumagot si Zhao Mu at tinanong kung kailangan pa ba talaga niya ng mga bagay na iyon upang palakasin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay agad niyang itinulak ang dalawa sa kama dahilan upang magulat sila. Hindi nagtagal ay nakaramdam ang dalawang babae ng nakakatakot na presensyang nagmumula kay Zhao Mu. Pinagpapawisan silang napatingin sa kanya nang sabihin niyang ipapakita niya kung gaano talaga siya kalakas. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang kanilang dual cultivation kung saan nasiyahan ang dalawa. Namula ang mga pisngi ni An Zixuan nang marinig niya mula sa loob ang mga boses ng mga ito na humihiling kay Zhao Mu na maghinay-hinay. May isa pang nagsasabing mukhang kaya pa naman niyang tiisin ito. Napahigpit ang kapit ni An Zixuan sa kanyang inuupuan habang patuloy na namumula ang kanyang mukha. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung bakit hindi na lamang nito hayaang matapos agad ang lahat. Bakit kailangan pa nitong gumawa ng napakalaking eksena sa tuwing nangyayari ito?
Matapos ang kanilang dual cultivation, nakahiga sina Anlele at Anyuan sa kama habang hinihingal na tila naubusan ng lakas. Samantala, inayos ni Zhao Mo ang kanyang kasuotan habang iniisip na naabot na niya ang hangganan ng kung ano ang maaari niyang makuha mula sa dalawa. Napagtanto rin niyang tila pinipilit siya ng sistema na maging isang kontrabida. Bigla siyang may naalala kaya tinanong niya ang dalawa tungkol sa pinagmulan ng banal na anak at kung bakit ito napakabuti sa kanilang master. Sumagot si Anyuan na malamang ay gusto nito si An Zishuan. Ang pangalan raw ng banal na anak ay Junmo. Kadalasan ay nasa labas ito ng sekta at paminsan-minsan lamang bumabalik. Ngunit sa tuwing bumabalik ito, palagi itong nagpapadala ng maraming mahahalagang kayamanan. Bahagyang natawa si Zhao Mo nang marinig iyon at napagtanto niyang isa lamang pala itong tagasunod ng banal na dalaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa karne na nasa ibabaw ng mesa. Agad niya itong kinuha at nagsimulang kumain habang iniisip na kahit ano pa man ang mangyari, hindi niya hahayaang maaga ng iba ang unang 10,000 ulit na pagbabalik mula sa banal na dalaga. Matapos kumain, agad siyang lumabas ng silid. Ngunit nagulat siya nang makitang nakaupo roon si An Zishuan. Tumingin ito sa kanya at sinabing sa wakas ay lumabas na rin siya. Hindi pa man nakapagsasalita si Zhao Mo ay may iniabot na agad si An Zishuan sa kanya at sinabing kunin niya iyon. Isa pala itong storage ring na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga gamot at pampalakas. Nang makita iyon ni Zhao Mo ay napangiti siya at sinabing talagang napakabait sa kanya ng Saintess. Agad naman siyang nagpasalamat sa gantimpalang ibinigay ng kanyang master. Ngunit sinabi ni An Zishuan na kabayaran lamang iyon para sa kanyang paghihirap. Pagkatapos ay sinabi nito kay Zhao Mo na nakakulong na si Niu Ao sa Thousand Demon Hall upang tumanggap ng parusa. Hindi na raw nito muling makikita ang liwanag ng araw sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Gayunpaman, sinabi rin nito na wala siyang magagawa kay Long Tianxiang. Ang tanging nagawa niya lamang ay ipagpaliban ang kasunduan sa kasal nito sa apo ni Elder Lu Haikong. Dahil doon ay napaisip si Zhao Mo. Kahit ang Saintess pala ay hindi kayang yanijin ang katayuan ni Long Tianxiang. Muling nagsalita si An Zishuan at tinanong kung kontento ba siya sa naging resulta. Iyon lamang daw ang pinakamainam na maaari niyang maibigay sa ngayon. Magalang namang sumagot si Zhao Mo na nauunawaan niya ang sitwasyon. Bilang disipulo nito, naiintindihan niya ang mga limitasyon ng kanyang master. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at naging seryoso. Sinabi niyang siya mismo ang maghihiganti para sa sinapit niyang pagtrato. Tahimik lamang na tumingin si An Zishuan sa kanya. Hindi nagtagal ay sinabihan siya nitong maaari na siyang umalis. Ngunit bago iyon, pinaalalahanan siya na dapat siyang bumisita ng hindi bababa sa 3 beses bawat buwan. Magalang na sumang-ayon si Zhao Mo. Ngunit may idinagdag pa si An Zishuan. Sinabi nitong bago pa niya tuluyang mapakinabangan ang kanyang halaga, huwag na huwag siyang mamamatay. Nakangiting tumanggo si Zhao Mo bilang tugon. Hindi nagtagal ay naglalakad na siya palabas ng kuweba. Bahagya siyang nakaramdam ng pagod kaya napainat siya habang iniisip na mukhang hindi na magtatagal bago niya makuha ang unang 10,000-fold return mula sa Saintess. Habang tinatanaw niya ang paligid na nababalutan ng mga ulap, naisip niyang isa na rin siyang direktang alagad ng sekta. Panahon na upang pumili siya ng sariling lupain sa loob ng inner sect at magtayo ng sarili niyang pinagpalang tirahan sa yungib. Ngunit bigla siyang natigilan ng may boses na tumawag sa kanya. Nagtatakang lumingon si Zhao Mo nang tanungin siya nito kung siya ba si Zhao Mo. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang babaeng may puting buhok at mga sungay. Nakasuot ito ng sexing damit na polka dots at may suot ding kampanilya sa leeg. Sa isang tingin pa lamang ay halatang isa itong babaeng may lahing Toro. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.